Kumuha nga tayo ng isa pang opinyong legal. Ito, suki na natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito ulit. Good morning, Jerry and Tunying, at magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo. Go ahead, Gumachero. Pwede bang pigilin ng Korte Suprema ang gampanin ng Senado bilang impeachment court na maglitis sa isang impeachable official? Well, normally usually, malabo kung nagagawin niya ng Supreme Court. We cannot and we should not preempt kung anong decision ng Supreme Court. Kaya lang, by the nature of the petition, yung certiorari yung ginamit nila. Doon yung certiorari ay natibugay lang yan kung walang kabasi-basihasan at sa pangyayari yung ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. So, dito naman talagang trabaho naman ng Senado yung pagiging hukom. Meron namang pinirmahan ng napakaraming mga congressman na impeachment complaint. Nagkaroon naman ng investiga na at nakita na ng taong bayan, mga pag-aamin, dokumento, affidavit, testimonya. At hindi naman ito nanggaling sa wala. Of course, ang trabaho ng Senado, titignan kung totoo ba yun. Kung totoo, mananagot ba yung Vice Presidente at dapat matanggal sa pwesto, ma-disqualify anumang position. So, yun lang ibig sabihin yan, yung it's a process. Pangalawa, so, kung titignan natin, pero lang ang constitution, may batas, may Senate rules of impeachment, merong duman sa Napuputol sayang yung paliwanag ni attorney. Nagcha-choppy po signal ninyo. Tatawag ulit kami. I-establish lang natin ang malinaw na linya. Attorney, tatawag po ulit kami. Sandali po lamang. Si Attorney Domingo Cayosa po yan ng Integrated Bar of the Philippines. Sayang. Kumpachero. Balikan natin ulit si Attorney Cayosa. Attorney? Hello, good morning. Ayan, good morning po. So tama po ba yung nagcha-choppy kayo kanina? Tama po ba yung rinig namin na ang karaniwan normally hindi sinasaklawan o hindi pinanghihimasukan ng Supreme Court ang trabaho ng co-equal branch nila na legislature? Tama po yan, by the nature nung certiorari. Pangalawa, tama rin yung discuss niyo na ito ay saklaw sa kapangyarihan at responsibilidad ng isang co-equal branch of government, the legislature. So, the principle of separation of powers at saka yung respect for a co-equal branch of government, hindi rin pangungunahan ng Supreme Court yung Senado at saka yung Kongreso. Yung TRO ho kasi, yung hinihingin lang temporary restraining order, yan din, sparingly ang pagbibigay ng mga korte. Trial court man o Supreme Court. Yan, binibigay lang kung malinaw na malinaw yung karapatan na nalalabag at talagang wala nang ibang recourse at there will be reparable injury. Ito ho naman proseso paglitis. So yung karapatan naman ng Vice Presidente at sino mang nasasakdal, i-trace out doon sa paglitis. So medyo malabo din ho yung hinihingi na lang preliminary na remedy, yung TRO. Preliminary ho naman, matagal pa yan nilang babalangkasin. So baka tapos na ang eleksyon, tapos na impeachment, baka hindi pa matatapos yung kaso na yan. In other words, yung pong ang proseso na to, kung lalawakan pa natin, ito nga makabubuti pa kay VP Sara, tama yung termino ginamit nyo, ito traced out no? Tama ho. Nagsimula na ho kung tutusin yung formalidad na lang hindi, di ba? Inamin na ng Senado ng panuno nila na binigyan na ng kopya yung mga senador ng complaint. Nasa website na nila yung complaint. Noon naman sabi ng Vice President, we are ready, pinaghandaan ito. Yung pala, bigyan na rin siya ng kopya para 10 days sagutin. Hindi naman kailangan paglilitis siya agad. Para maayos siguro ng constitution.
Pero at least, join yung issues. Teka muna, attorney. Napuputol siya. No? Pero, Oo. attorney Cayosa, bago lang kami pumunta dun sa basis ng petition na sinight po ni VP Sara, in the same breath, yung po bang petition naman sa Supreme Court din na sinasabing imandamus, obligahin ang Senado na mag-trial na on the basis of the constitutional wording na forthwith. Proceed forthwith. Ganun din ba ang tingin yung magiging pagtrato ng Korte Suprema? Ganun din ho. The same principles would apply dun sa gustong magpapigil at saka dun sa gustong buhat. Kasi itong pagmamando So, separation of powers, respect for co-equal branch of government, yun din ho ang maaring batayan ng Supreme Court yung sakasakaling pag-uusapan nila at i-deliberate nila ito. Opo. Okay, dun po sa batayan sa pag-file ng hingi ng TRO ni Vice President Sara Duterte, binabanggit po yung constitutional provision barring more than one complaint initiated. May naaalala kami ni Kumbatsero na parang may naging decision na po dito sa mga nakaraan sa kasaysayan natin. Totally kayo ay medyo may edad naman sa amin ng bahagya lang, attorney. Kayo nga po magkwento nun, attorney. Yung GMA impeachment. Opo. Gloria Arroyo impeachment. Tama ho yung inyong paningin, na yung sasabihin na parang dumiretso sa Senado. Tayo mismo sa provision na impeachment, sa accountability of public officials sa ating saligang batas, dalawang klase yan. Pwedeng, pag may nag-sponsor sa Congress, i-refer sa committee at pasasagutin yung nasasakdal o yung impeachable official. Opo. Pwede rin pangalawang kung meron at least 1/3 vote na sumusuporta pwede dumarin. Diretso na sa Senado. Opo. Oo. Ang nangyari nga po dito, di ba, may mga naunang mga impeachment, hindi pa nila i-refer kasi nga sunod-sunod yan, hintayin daw kasi nga naman, tama naman na So, inabutan nung complaint na sinuportahan ng napakarami. So, yung argumentong ganyan, medyo sa tingin ho natin, based on the Constitution itself, yung jurisprudence, yun nga, yung nung panahon ni Ginang Arroyo, malabo din ho Yun ang nakakalungkot kasi ngayon ang napakarami na hong mga diskusyon tungkol sa legal issue when in fact ang linaw lang naman, di ba? Ang gagawin ba o hindi ng mga senador ang kanilang tungkulin at kailan. So, it's a question lang, I think ang more practical question, ang real question is kailan nyo ho ba gagawin? Yung po yatang yung issue na no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Yun po yung sinasabi nila dahil 4 daw po ito May nauna raw na 3. May nauna ng 3, kaya technical foul na yung technical na yung House. Na-decision na ho yan na yung initiate. Hindi po nangyayari. Kung na-i-refer sa isang committee. Sa Justice Committee, opo. O kaya na-i-refer sa plenaryo for their botohan for the 1/3 vote. Yun, Hindi pa ho na-i-refer sa yung 3, hindi pa ho na-i-refer sa committee So not counted pa yun. O nung pang-4 na dinaretso, yung para bang mismo yung buong kapulungan na ang nag-decision, hindi na dumaan sa committee. Pwede rin ho yun. So yung technical na yan na meron na unang, may mga naunang complaint, pero wala na impeachment proceedings. Opo. Pinag-uusapan nga namin ni Jerry kanina kung susundan po yung ganong argumento,
lahat na lang na impeachable official para wag silang ma-impeach, mag-utos na lang ng abogadong pulpul Para impeach me. impeach me. Tama ho. At hindi naman pulpul yung konstitusyon natin at ang mga institusyon natin. Kaya ganun na pag-i-interpret, hindi dapat umuubra. Kasi Opo. merong technical meaning at merong settled legal meaning kung anong ibig sabihin ng initiate impeachment. Ayun. Oo. Malinaw. Attorney, salamat sa mga input. Thank you, Magandang umaga. attorney. As usual. Hanggang sa muli, attorney, legal As consultant. always. Wag niyo kaming sisingilin, attorney. Maraming salamat mula sa nakakatanda sa inyo. Thank you po. Thank you. Si Attorney Domingo Cayosa ng Integrated Bar of the Philippines.